Sa ilalim ng maliwanag na buwan at sa harap ng mataas at marangyang gusali, iniulat ng isang tauhan na tapos na at kumpleto na ang lahat ng paghahanda para sa kapistahan ng Mara. Idinagdag pa niya na kahit mayroon pang maliliit na bagay na kailangang baguhin at ayusin, kaya nilang asikasuhin ito agad nang walang anumang aberya at problema. Sa loob ng malawak at madilim na bulwagan, nakaupo sa isang marangya at mataas na trono ang Panginoon ng Demonyo, pumuri siya sa ginawa ng tauhan at sinabing mahusay ang naging gawain nito, pagkatapos ay inalok niya ito kung nais ba nitong uminom kasama niya. Yumuko ng malalim at puno ng paggalang si Mudam at sumagot na malaking karangalan at pribilehiyo para sa kanya ang paanyayang iyon. Itinaas ng Panginoon ng Demonyo ang kanyang kamay. At sa isang kumpas lamang ay lumutang at dumating ang isang banga at mangkok na puno ng alak na tila sumusunod sa kanyang kalooban at kapangyarihan. Inilapit ni Mudam ang kanyang mga kamay at tinanggap ang inumin, sinabi ng Panginoon na ito ay isang napakataas na uri at masarap na alak na Fenju, buong pagpapakumbabang nagpasalamat si Mudam at tinawag siya ng kanyang titulo, Panginoon ng Demonyo. Habang hawak ang mangkok at akmang iinuman na biglang nagtanong ang Demon Lord ng may pagtataka at pag-aalala kung ano na ang kalagayan at plano ukol sa ikatlong Panginoon. Yumuko at sumagot si Mudam na mula pa noong insidente kasama ang pinuno ng pangkat ng nagngingit-ngit na demonyo, wala na siyang narinig at nalaman patungkol sa ikatlong Panginoon, pinaliwanag ng Panginoon ng demonyo na hindi naman niya tinatanong kung ano ang ginagawa nito, kundi ibang bagay ang nais niyang malaman. Nagtatakang nagtanong si Mudam kung ano nga ba ang ibig niyang sabihin. Marihing sinabi ng Panginoon ng demonyo na ang nais niyang malaman ay ang mga pagbabagong naganap sa pagkatao at ugali ng ikatlong Panginoon nitong mga nakaraang araw. Sumagot si Mudam na sa ngayon ay wala namang anumang pagbabago at pangyayari na sadyang kapansin-pansin at dapat banggitin tungkol dito, tumango lamang ang Panginoon bilang pagsang-ayon. Itinaas ng Panginoon ang mangkok at tinitigan ito ng malalim, tila may malalim na iniisip at pinag-iisipan habang humihinga ng malalim. Napabulong siya sa kanyang sarili at nagmuni-muni na baka hindi naman ang Jackal ang pumili sa ikatlong Panginoon, kundi ang kabaligtaran ang nangyari at siya ang napili ng nilalang. Idinagdag pa niya na marahil ay hindi lamang ito simpleng pagpili, kundi bahagi ng nakatakda at ng kapalaran na hindi maiiwasan. Biglang nagbago ang tanawin at lumitaw ang imahe ng Jackal, isang mabangis at makapangyarihang nilalang na may nagliliwanag na mga mata, puno ng lihim at kapangyarihan. Ipinaliwanag na hindi katulad ng ibang nilalang na nabuo lamang mula sa imahinasyon ng lumikha ng nag-iisang kawayanan, ang Jackal ay isang tunay at mahiwagang nilalang na sumusunod sa walang katapusang siklo ng buhay at kamatayan. Ipinakita ang mahiwagang pagbabago kapag iniwan na nito ang luma at matandang katawan, ito ay muling isinisilang at nagiging bagong nilalang, patuloy na umiikot at nabubuhay ng walang katapusan. Ang Jackal ay may kakayahang higupin at ubusin ang lahat ng lakas ng buhay mula sa paligid nito, na nagiging sanhi ng pagkamatay at pagkasira ng lahat ng nilalang na malapit dito, dahil sa ganitong katangian, ito ay kinikilala bilang isa sa pinakamasasama at pinakakakilakilabot na nilalang sa buong mundo. Ngunit mayroon pang ibang dahilan kung bakit itinuturing itong masama, saan man lumitaw at mapunta ang Jackal, tiyak na sumusunod at sumasabay dito ang digmaan at pagkawasak sa kahariang iyon, na nagdudulot ng malawakang pagdanak ng dugo at pagkawala ng buhay. Dahil sa mga alamat na ang Jackal ay kumakain ng lakas ng buhay at nagdadala ng digmaan, ito ay kinatatakutan at itinuturing na pinakamatinding kapahamakan at sakuna na maaaring dumating sa sanlibutan. Sa isang iglap, nagbago ang tanawin at lumitaw ang mga mata ng Jackal, nagliliwanag, matalim, at puno ng nakapangingilabot na kapangyarihan, na tila nakakakita at nakakaalam ng lahat ng nangyayari. Nakatanaw lang si Goldly sa itaas sa mga nangyari sa ibaba habang may asol na liwanang. Nakita ni Godly na ito si Sorayang habang nakaupo sa tabi ng higa ni Anghua, na napapaligiran ng malaasol na liwanag at enerhiya na ibinubuhos niya upang gamutin at iligtas ang dalaga. Natukoy at nakumpirma ni Sorayang ang sanhi ng karamdaman, ang nakapaligid na nakalalasan na enerhiya ay walang alinlangan na galing sa mga makamandag na insekto, sinuri niya ang kalagayan ni Anghua at nakita na bagaman may matinding pinsala sa loob, hindi pa ito ganoon kalubha at agad na ikamamatay. Ngunit dahil si Anghua ay isang simpleng utusan at walang kaalaman at lakas sa pakikipaglaban, hindi nito kayang labanan at pigilan ang pagkalat ng lason sa kanyang katawan, tiyak na manghihina at mamamatay ito kapag hindi agad nalunasan, bigla itong inabutan ng matinding ubo at damyugo ang bibig dahil sa tindi ng sakit. Marihing nagpa siya si Sorayang na kailangan niyang alisin at bunutin ang insekto at lason na nakabaon sa katawan nito, upang magawa ito, gagamitin niya muna ang sining ng walang hanggan, ang pamamaraan ng paglilinis upang mapalakas at mapabuti ang kakayahang gumaling at maghilom ng katawan ni Anghua.
Naalala ni Sorayang na nitong mga nakaraang araw ay napansin niyang laging balisa at puno ng pangamba si Anghua, napagtanto niya na marahil ito ang dahilan ng lahat, ang mga makamandag na insekto na nagpapabaliw at sumisira sa isipan ng tao, alam na alam niya ang katotohanan ito at ang masamang epekto nito. Sa kanyang galit at pagkalungkot, napabulong si Sorayang at nagtanong kung sino ang kayang gumawa ng napakalupit at karumal-dumal na bagay sa isang simpleng utusan tulad ni Anghua. Habang nagsasalita siya, kitang-kita ang matinding paghihirap at sakit na dinaranas ng dalaga, na puno ng pawis at dugo ang bibig. Biglang napasigaw si Anghua sa tindi ng hapdi at sakit na tumagos sa kanyang buong katawan, habang pilit na inaalis ni Sorayang ang nakabaon na lason. Sa wakas, lumabas na mula sa kanyang bibig ang maruming dugo at ang sanhi ng lahat, malakas ang tunog ng paglabas nito, at tila guminhawa ng bahagya ang kanyang pakiramdam. Mahigpit na niyakap at inalalayan ni Sorayang si Anghua, habang sumisigaw sa pangalan nito upang gisingin, buong ginhawang sinabi niya na sa wakas ay nakuha na at nailabas na nila ito. Tiningnan niya ang bagay na hawak niya at nakilala ito, ang dahan-daang nakapipinsalang insekto. Napagtanto niya na hindi lamang nasaktan si Anghua ang layunin nito, ito ay isang uri ng insekto na ginagamit upang takutin at alipinin ang isang tao sa pamamagitan ng paghawak sa kanilang buhay, parang isang parasito sa dugo. Mula rito ay naintindihan niya ang buong plano, sino mang gumawa nito ay tiyak na pinilit at tinakot si Anghua upang saktan at ipahamak siya, nagdilim ang kanyang mukha at puno ng puot habang sinasabi na iisa lamang ang taong kayang gumamit ng ganitong marumi at karumal-dumal na paraan upang siya ay mapahamak. Buong diwa at galit na binanggit niya ang pangalan ng taong kinasasangkutan nito, ang ikaapat na batang Panginoon, si Hong Yuamon. Nagtatakang tanong ni Dongpil kung ibig bang sabihin nito ay si Anghua ay isang especially iyan na inilagay ng ikaapat na Panginoon sa tabi ni Sorayang, umiling si Ouyhongrayan at sinabing hindi niya alam iyon, ngunit itinuro niya ang insenso na hawak niya na ito ang nagbibigay ng katibayan. Pinaliwanag niya na ang uri at amoy ng insensong ito ay kapareho at eksaktong nakita at naamoy niya noon pa man sa loob ng tirahan ni Hong Yuamon, ang katotohanang natagpuan ito sa kagamitan at paligid ng utusan ay may malalim at seryosong kahulugan at koneksyon. Napagtanto ni Ouyhongrayan at idinagdag na dahil nilagyan ito ng makamandag na insekto, tiyak na tinakot at pinilit lamang si Anghua na sumunod sa utos, nakaramdam si Dongpil ng matinding panghihinayang at pagkatakot sa sinapit ng dalaga. Sinabi ni Ouyhongrayan na kahit alam niyang nasa panganib ang kanyang buhay at tiyak na mamamatay kapag sumuway, hindi pa rin niya nagawa ang utos, patunay na napakatapat at mabuting utusan ang mayroon ang ikatlong Panginoon, ngunit muling nagtanong si Dongpil kung bakit gagawin ng ikaapat na Panginoon ang ganitong bagay at ano ang kanyang pakay. Bahagyang ininsulto ni Ouyhongrayan ang pagiging mangmang nito at nagtanong kung miyembro ba talaga ito ng banal na samahan dahil tila hindi nito alam ang halatang dahilan, sinabi niyang iisa lamang ang tunay at malinaw na layunin nito. Nagtanong si Dongpil kung ano nga ba ang tinutukoy niya. Marihing sinabi ni Ouyhongrayan, ang pakikipaglaban at pag-aagawan sa pagmamana at pagiging tagapagmana ng kapangyarihan, ipinaliwanag niya na kung mawawala at mapapahamak ang lahat ng ibang alagad at karibal, ang matitira at huling mananatili ay siyang natural at automatikong magiging bagong Panginoon ng demonyo. Lumipat ang tanawin sa ibang bahagi, sa isang madilim at marangyang silid na maliwanag lamang ng mga ilaw at parol. Nakita ang likuran ni Hong Yuamon habang nakatayo at tinawag ang pangalan ng kanyang tauhan na si Shinwei, agad na sumagot at yumuko si Shinwei, bilang pagsunod at pagkilala. Nagtanong si Yuamon kung nag-aalala ba ay Shinwei sa magiging reaksyon at gagawin ni Sorayang kapag nalaman niya ang lahat, matagal na tumahimik si Shinwei bago sumagot ng pabuulong na oo, mayroon siyang pangamba at pag-aalala. Mahinahong sumagot si Yuamon at sinabing huwag itong mag-alala dahil laging nakahanda at may plano siya para sa pinakamasamang maaaring mangyari. Nag-alangan at nagtanong si Shinwei kung ano nga ba ang nasa isip nito at kung anong uri ng kapahamakan ang inaasahan, dagdag pa niya na kung dumating man ang panahong iyon, buong pananagutan niya ito at hiling na iwan at talikuran na siya nito kapag nangyari iyon. Tinuwanan lamang siya ni Yuamon at sinabing huwag mag-aksaya ng pag-aalala, dahil hindi mangyayari ang mga bagay na iyon, buong kumpiyansa niyang ibinunyag na nakapaghanda na siya ng mga estratehiya para sa lahat ng posibleng gagawin at ikikilos ni Sorayang. Sinabi pa ni Shinwei na sa katotohanan, matagal na niyang hinihintay na kumilos at gumawa ng hakbang si Sorayang, ibinahagi niya na naglagay at nagtanim na siya ng maraming tao at especially iya sa paligid ng tirahan ng ikatlong Panginoon, at tiyak na anumang oras ay makakatanggap siya ng balita. Biglang umugang at yumanig ang buong paligid kasabay ng matinding pagsabog at liwanag na nagmumula sa kabilang panig, sa direksyon ng tirahan ni Yuamon. Nanlaki ang mga mata at gulat na gulat si Shinwei, habang si Yuamon ay biglang naging seryoso at puno ng pagtataka sa biglaang pangyayari. Sa malayo, nakita ang matinding pagkawasak, bumuhit ang lupa at nagkawatak-watak ang mga pader at pintuan dahil sa lakas ng puwersang tumama rito, nagliparan ang mga bato at alikabok habang kumakalat ang makapangyarihang enerhiya.
Matatag at mabibigat na hakbang ang narinig habang may papalapit na figure mula sa usok at kaguluhan. Takot na nagkatinginan ang mga tauhan at sumigaw, na nagsasabing nawasak at gumuho na ang pangunahing pintuan at tarangkahan, nagtataka at nanginginig silang nagtanong kung ano ang nangyayari at kung sino ang may gawa nito. Sa gitna ng kaguluhan, lumitaw si Sorayang na puno ng galit at poot, buong lakas siyang sumigaw at tinawag ang pangalan ni Hong Yuomon, na inuutusan itong lumabas agad at huwag nang magtago na parang isang duwag at maliit na insekto. Dahan-daang lumabas si Hong Yuomon mula sa anino, kasama ang kanyang mga tauhan, may halong panghahamak at pangungutya siyang nagsalita, na sinasabing sadyang walang galang at magaspang ang ugali ng kanyang bisita, at nagtanong kung wala ba itong kahit kaunting hiya, idinagdag pa niya na bilang isang batang Panginoon ng banal na samahan, nararapat lamang na maging marangal at maayos ang kilos at asal. Nanlaki ang mata ni Sorayang at mapait na inulit ang mga salitang marangal at maayos, na tila hindi makapaniwala sa narinig niya mga pangangaral mula sa taong gumawa ng maruming bagay. Humisi at itinuro siya ni Hong Yuomon habang nagtatanong kung ano nga ba ang tunay na pakay at dahilan ng pagdating nito, biro pa niyang sinabing nakakatawa at kakaiba ang mukha nitong puno ng galit at poot. Lalo pang kumuyam ang kamao ni Sorayang, at umusok ang paligid dahil sa tindi ng kanyang nag-aapoy na galit, sa pagitan ng kanyang mga ngipin ay binigkas niya ang masasakit na salita para sa kalaban. Biglang nagbago ang anyo ni Yuomon na wala ang ngisi sa kanyang mukha at napalitan ng matinding gulat at pagtataka habang nakikita ang mabilis na pagkilos ni Sorayang. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Sorayang at sumugod agad ng buong lakas, habang sumisigaw na walang halaga at walang gamit ang sinasabi nitong dangal at karangalan, isang malakas at mabilis na suntok ang kanyang ibinato na tumama ng diretsohan sa mukha ni Yuomon. Tinamaan at inilipad ng lakas ng suntok, gumuhit sa hangin at gumiba ng mga bato at ang katawan ni Yuomon bago ito makabawi ng balanse. Kahit duguan at nasugatan, tumawa pa rin ito ng nakakapanindig balahibo at puno ng panghahamak. Dahan-daang tumayo si Yuomon habang nagsasalita at nagkukunwaring kalmado, sinabi niyang medyo kinabahan siya noong una dahil sa mga usap-usapan na nagbago na raw ang ugali at pagkatao ni Sorayang matapos gumaling mula sa pagbara ng enerhiya, ngunit ngayon ay nakumpirma niyang pawang mga kasinungalingan lamang iyon dahil nananatili pa rin itong dating magulo, padalos-dalos, at walang pakialam sa kahit ano. Hindi nakinig at pinutol lang ni Sorayang ang mga salita nito, mariing sinabi niyang tama na ang mga pagkukunwari at walang kwentang salita, at hamon itong lumaban ng totoo, nangako siya na puputulan niya ang marumi at tusong kamay na ginagamit nito sa mga masasamang gawain at panlilinlang. Nagngingit-ngit sa galit at puno ng poot na sinabi ni Yuomon na dahil si Sorayang ang nagsimula ng laban, huwag itong umasa na igagalang pa niya ito bilang kanyang nakatatandang kapatid, inalala pa niya na walang kaibahan ito sa isang bangkay noong 8 buwan pa lamang ang nakararaan, at ngayon ay puno na naman ng pagmamalaki, ipinangako niyang aalamin niya kung saan nagmumula ang kayabangan nito. Sa isang iglap, inilabas niya ang kanyang pinakamakapangyarihang sining, ang sining ng demonyo, hari ng ahas, lumitaw mula sa kanyang likuran ang isang dambuhalang anino ng ahas na kulay lila, na naglalabas ng nakakatakot at makapangyarihang enerhiya na pumuno sa buong paligid. Nanlaki ang mga mata ni Sorayang at gulat na nagtanong kung ito ba ang sining ng pamilyang Joksa. Mabilis na kumilos si Hong Yuomon na parang lumilipad at naglalaho sa hangin dahil sa bilis ng kanyang galaw, napabulalas si Sorayang sa gulat, kinikilala ang bilis at liksi ng kalaban. Habang umiiwas, napagtanto ni Sorayang na ang lakas at katangian ng sining na ito ay nakasalalay sa bilis at kakayahang umangkop, ngunit inaamin niyang kulang naman ito sa tunay at nakapipinsalang kapangyarihan at bigat ng tama. Napasigaw si Yuomon sa galit, habang ang kanyang atake ay tumadyas lamang. Kaagad niyang sinipa ngunit kaagad lang nadepensahan, at kinilala ni Sorayang na mahusay at palido naman ang paraan ng paggamit nito ng kanyang mga paa at galaw, ngunit nagtataka siya kung paano ito nakagawa ng ganitong antas ng kasanayan sa murang edad pa lamang. Napagtanto niya na kaya naman pala at may dahilan kung bakit ito tinanggap at pinili bilang alagad ng Panginoon ng demonyo, mayroon nga itong likas na talino at galing. Ngunit mabilis ding idinagdag ni Sorayang na kahit gaano man ito kagaling, wala pa rin itong katumbas at wala itong halaga kumpara sa kanyang sariling lakas at kakayahan. Lalo pang nagalit si Hong Yuomon at isinigaw na kahit kakaiba at natatangi man ang kanyang ginagamit na pamamaraan, wala pa rin itong kahulugan at wala itong silbi sa harap niya, buong lakas siyang sumugod muli, puno ng determinasyon na pabagsakin si Sorayang. Habang nagpapalitan ng atake, buong pagwawalang bahala na sinabi ni Sorayang na parang dati pa rin, sadyang halata at madaling basahin ang bawat kilos at galaw ni Hong Yuomon, mabilis niyang nahuli ang braso ng kalaban at ibinalik ang puwersa nito pabalik sa sarili niyang katawan. Ngunit biglang nagbago ang sitwasyon, pumailan lang ang matinis na sigaw ni Sorayang nang maramdaman niya ang matinding hapdi at init mula sa braso na hawak niya, nakita niya ang mahahaba at matatalim na kuko ni Yuomon na tumusok ng malalim sa kanyang balat at laman.
Gulat at galit na napabulong si Sorayang na napagtanto ang mapanlinlang na gawa ng kalaban, ang mga kuko nito ay hindi lamang matatalim, kundi mayroon pang nakatagong lason. Sa lakas ng tama at epekto ng lason, napalayo at napaatras si Sorayang habang tumutulo ang dugo mula sa kanyang sugat, nakangisi at puno ng kasiyahan at tinitigan siya ni Yuamon na tila panalo na agad sa kanyang paningin. Tumawa ito ng nakakapanindig balahibo at sinabing ito na ang katapusan ng lahat. Mas lalong kumuyam ang mga ngipin ni Sorayang sa galit habang napagtanto ang kabuuan ng panlilinlang, ang hamak na ito ay nagtago at naglagay ng lason sa ilalim ng kanyang mga kuko upang manalo sa maruming paraan. Walang awang sumugod muli si Yuamon at sumigaw ng matinding utos na mamatay na sana si Sorayang habang ibinubuhos ang lahat ng kanyang enerhiya upang tapusin na ang laban. Napalipad si Sorayang kasabay ng sumabog at yumanig ang buong paligid dahil sa lakas ng kanyang pagkabagsak. Dahan-daang lumutang at tumayo si Yuamon sa gitna ng kaguluhan, habang buong pagmamalaking ibinunyag ang kanyang ginawa, direktang itinurok niya ang lason sa mismong katawan ni Sorayang, ipinaliwanag pa niya na kung susubukan nitong gamitin ang enerhiya ng demonyo upang sunugin at alisin ang lason, sabay nitong masusunog at masisira ang lahat ng laman at bahagi ng kanyang katawan. Pinalaan pa niya na magiging napakasakit at matindi ang mararamdaman nito, na tila mas pipiliin pa nitong mamatay kaysa mabuhay, ngunit iyon lamang ang tanging paraan kung nais pa nitong mabuhay, ang maging lumpo, walang silbi, at mamumuhay muli na parang isang bangkay na walang buhay at pagkilos, katulad ng dati nitong kalagayan. Sa gitna ng usok at pagkawasak, biglang may gumalaw, bagay na hindi inaasahan ni Yuamon. Nanlaki ang mga mata nito at nabulong sa gulat, hindi makapaniwala na nakakilos pa rin ang kalaban matapos matamaan ng nakamamatay na lason. Puno ng panghahamak at poot na sumigaw si Sorayang at nagtanong, akala ba nito ay madali niya itong matatalo at mapapatamba gamit lamang ang ganyang uri ng lason, sa paligid niya ay sumabog ang dambuhalang puwersa at pula at itim na liwanag na nagwasak sa mga natitirang pader at sahig. Lalo pang gulat at takot na sumigaw si Yuamon na napagtanto ang hindi kapani-pani walang katotohanan, neutralisa at tinanggal ni Sorayang ang lason ng ahas, ang pinakamalalang at lihim na kapangyarihan ng sining ng demonyo ng kanilang pamilya, isinigaw niya na imposible itong mangyari dahil walang sino man ang nakagawa nito noon pa man. Buong pagmamalaki at matatag na ipinaliwanag ni Sorayang na sanay at matagal na siyang nagtitiis ng matinding sakit at hirap, idinagdag pa niya na nakakagawa pa siya ng mga misyon at gawain noong mga panahong bali-bali ang kanyang mga buto at may mga sugat na tumatagos sa kanyang katawan, kaya para sa kanya, ang pagtitiis ng ganitong dami ng lason ay walang halaga at parang wala lang. Sa isang iglap, biglang nagulat si Yuamon at nagtataka sa kanyang nakita habang ang kanyang mga tauhan ay bigla na lang sumuka ng mga dugo, at nagtanong niya kung anong uri ng alon at kapangyarihan iyon, dahil iba ito sa karaniwang nakikita. Mas lalong namutla si Yuamon habang nararamdaman ang bigat at takot na dulot ng enerhiyang iyon, napagtanto niya na hindi lamang ito simpleng lakas ng demonyo, mayroon itong nakapangingilabot at nakabibiglang presensya, na katulad lamang ng pakiramdam kapag nakaharap ang mga dakilang matatanda ng demonyo, ang pinakamataas at pinakamakapangyarihang nilalang. Natigilan siya at napaisip sa isang nakakatakot na posibilidad, baka, marahil, narating na ni Sorayang ang pinakahuli at pinakamataas na antas ng kapangyarihan, ang huling yugto ng demonyo. Bago pa man niya matapos ang iniisip, nasa harapan na siya ni Sorayang na nakataas ang espada at handang tumapos ng buhay, sa huling sandali ay may sumigaw at nag-utos na huminto ito. Biglang lumitaw mula sa himpapawid at pumasok sa gitna ng laban ang mga figurang nakasuot ng itim at nakamaskara, mabilis, tahimik, at nakakatakot ang kanilang pagkilos, nagtanong ang iba kung sino sila, at sumagot ang isa na sila ang itim na bantay ng bulwagan ng kautusan, ang tanyag at kinatatakutang puwersang tagapagpatupad ng batas ng samahan. Napabuntong hininga na lang si Shinwei habang tahimik na pinagmamasdan ang nangyayari. Sa kabilang banda, si Yuamon ay nanginginig pa rin sa takot at pawisan ng matindi, habang naaalala ang nakakatakot at walang katulad na lakas na ipinakita ni Sorayang, hindi pa rin siya makapaniwala sa kanyang nakita at naramdaman. Maging si Sorayang ay puno pa rin ng poot at galit, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag na pula at tila handang pumatay anumang oras, puno ng naiipong galit na hindi pa nailabas ng lubusan. Lumapit ang pinuno ng mga itim na bantay at ipinakilala ang kanyang sarili bilang ikapitang kapitan ng bantay ng bulwagan ng kautusan, mahinahon ngunit may diin niyang sinabi na nakatanggap sila ng ulat tungkol sa gulo, at kailangang sumama sa kanila si Sorayang upang magpaliwanag sa bulwagan. Nagtataka at nagdududa si Sorayang na nagtanong sa kanyang sarili kung paano at bakit napakabilis nilang nakarating, parang may nakakaalam at naghanda na sa lahat ng ito bago pa man mangyari. Pinalingan naman ng kapitan si Yuamon at sinabing kailangan din niyang sumama.
Napagtanto na ni Sorayang ang buong katotohanan at napabulong na si Shinwei pala ang may gawa nito, inisip niya na ang matandang iyon ay alam na hindi papanig sa kanila, kaya naman naghanda na ito at naglatag ng plano bago pa man magsimula ang lahat. Bago pa man sila makagalaw, may kinuha si Sorayang sa kanyang damit at sinabing maghintay muna sila sandali. Sa isang iglap ay lumapit siya sa matandang kasama ni Yoamon at mahigpit na hinawakan ito sa mukha at panga, dahilan upang sumigaw ito sa sakit at takot habang namumutla. Itinurok at ipinakita ni Sorayang ang makamandag na insekto sa harap ng mukha ng matanda, at sinabing ito mismo ang bagay na ipinakain at ipinadala nila kay Anghua. Idinagdag pa niya na daladala niya ito lalo lamang upang maibalik ito ng personal at may kaukulang ganti, na puno ng takot at panginginig ang matanda habang tumatawa ng nakakatakot si Sorayang. Nakangising sinabi ni Sorayang na huwag itong mag-alala kung makalunok o hindi, dahil siya mismo ang itutulak at ilalagay iyon ng malalim sa kanyang lalamunan, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa matinding galit at poot. Sumigaw ng malakas si Yoamon at inutusan siyang huminto agad, puno ng takot na baka may mangyaring masama sa kanyang tauhan at mabunyag ang lahat ng kanilang mga gawain. Nagmamakaawa at nanginginig na humingi ng tulong ang matanda kay Yoamon na umaasang may iligtas siya mula sa kamay ni Sorayang. Biglang tumigil sandali si Sorayang at tila naalala ang isang bagay, mapait niyang sinabi na tama nga naman, ang kanyang Panginoon ay dalubhasa sa mga lason at tiyak na mayroon itong gamot at panlaban dito. Idinagdag pa niya na gagaling din ito sa loob ng ilang araw at muling babalik upang gumawa naman ng panibagong marumi at tusong gawain. Matatag at malamig na sinabi ni Sorayang na dahil ganoon din naman ang mangyayari, hindi na niya gagawin ang ganoong bagay na walang kabuluhan. Sa isang iglap, bumulusok ang kanyang kamay at buong lakas na itinulak at ipinasok ang insekto at lason ng diretsohan sa tenga ni Shinwei, kasabay ng matinding puwersa at lakas na nagdulot ng matinding sakit. Napasinghap at napasigaw si Shinwei habang tumutulo ang dugo mula sa kanyang tenga, na parang matatapos na ang kanyang buhay sa bawat sandali. Nanlaki ang mga mata at namutla si Yoamon habang nakikita ang nangyari, hindi makapaniwala at puno ng takot sa ginawa ni Sorayang. Kasabay nito ay bumagsak sa sahig si Shinwei na wala ng buhay, habang nakapaligid at nakatingin lamang ang mga bantay na hindi makagalaw at makapagsalita. Pagkatapos ng lahat, kalmado at parang walang nangyaring nagpunas lamang si Sorayang ng kanyang kamay, sinabi niyang tapos na siya at handa na siyang sumama, at tinanong niya kung saan ba sila pupunta, sa bulwagan ng kautusan ba. Habang naglalakad sila patungo sa bulwagan ng kautusan, kalmadong nagbiro si Sorayang at nagtanong kung maaari bang huwag na siyang itali ng lubid, dahil may slan daw ang kanyang balat. Walang imak na lamang sumagot at nagpatuloy sa paglalakad ang kapitan ng bantay. Dumating sila sa harap ng dambuhalang gusali, ang bulwagan ng kautusan ng banal na samahan ng demonyo. Pumasok sila sa mahahabang pasilyo na may linya ng mga ilaw, sinabihan siya ng kapitan na sumunod lamang. Napaisip si Sorayang, tapos na ang pagtatanong, at ang daang tinatahak nila ay hindi patungo sa kulungan kung saan dapat nakakulong si Yoamon. Biglang napahinto at napahawak si Sorayang sa kanyang tagiliran habang namumutla, napagtanto niya na ang laso na matagal niyang pinigil gamit ang kanyang enerhiya ay kumakalat na sa buong katawan, nagdudulot ng matinding sakit at panghihina. Habang tumatagal, naiintindihan niya ang pamamaraan ng kalaban, si Yoamon ay gumagamit ng sining ng pakikipaglaban na hinaluan ng lason. Ang insensong ginagamit nito ay hindi lamang pabango, kundi may halong lason at gamot na nakakalito ng isip, malamang ay sanay at nagsanay ito sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa mga kathang-isip na kalaban habang nasa ilalim ng impluensya nito. Napaisip siya kung ganito ba talaga ang paraan ng pagsasanay ng pamilyang Joksa. Balita niya ay marami silang kakaibang sining ng demonyo, ngunit ito ay talagang ibang klase at kakaiba pa rin. Aminado siyang kakailanganin pa niya ng mahabang panahon upang lubos na maintindihan at malaman ang buong lalim nito. Sa wakas ay huminto sila sa harap ng isang pinto, sinabi ng kapitan na naroon na sila. Nagtatakang tumingin si Sorayang at napabulong king ano ito, nararamdaman niya ang dalawang presensya sa kabila ng pinto, ang isa ay sigurado niyang si Yoamon, ngunit ang isa naman ay malabo, kakaiba, at tila pamilyar ngunit hindi matukoy. Sa loob ng isang madilim at marangyang silid, isang anino ang nakatayo sa likod ng nakasaradong pinto, isipin nito na ang isa ay malinaw at matatag, ngunit ang isa naman ay malabo at mahirap intindihin, tila mapurol ngunit malinaw, matigas ngunit malambot, isang kakaibang uri ng presensya na hindi karaniwang nakikita. Sa pagpasok ni Sorayang sa silid, agad niyang naramdaman ang isang masama at hindi kaaya-ayang uri ng enerhiya na bumabalot sa buong paligid. Dahan-dahan siyang lumapit, determinadong makilala kung sino ang mga nasa loob at kung sino ang nagpapalabas ng kakaibang presensyang iyon. Pagbubukas ng pinto, nakita niya agad si Yoamon na nakaupo sa isang gilid, habang sa harapan naman ay nakatayo ang isang matandang lalaki na tila naghihintay lamang sa kanyang pagdating.
Nanlaki ang mga mata at gulat na gulat si Yomo nang mapagtantong si Sorayang ang dinala rito, hindi niya inaasahan na magkikita silang muli sa ganitong sitwasyon at sa harap ng taong ito. Diretso at matatag na nagtanong si Sorayang kung ito ba ang namumuno at punong tagapamahala ng bulwagan ng kautusan. Ang matanda ay tumugon ng mahinahon at may ngiti, na nagpakilalang si Gogu at siya nga ang namumuno sa lugar na ito. Sa isip-isip ni Sorayang, sa unang tingin ay tila isang karaniwang matanda lamang ito, walang kakaibang anyo at wala siyang maramdaman na espesyal at nakakatakot na lakas mula rito. Ngunit agad ding napagtanto niya na hindi lahat ay kung ano ang nakikita ng mata, ang kanyang anyo ay payak, at walang matukoy na kakaibang enerhiya, ngunit iyan mismo ang dahilan kung bakit siya kakaiba. Dahil sa sobrang payak at walang matukoy, lalo siyang naging kainahinala, tiyak na mayroon itong tinatago, isang bagay na hindi maipakita at mahalata ng karaniwang tao. Kalmadong iminungkahi ni Gogo na maupo na sila dahil malayo ang kanilang nilakbay, at binanggit pa nito na baka pagod na si Sorayang matapos ang mahabang pagtatanong at paglilitis, ngunit mariin at matigas na tumanggi si Sorayang, sinabing hindi siya uupo kahit saan man dito. Nagkunwaring nagtataka ang matanda at nagtanong kung ano ang problema, sumagot si Sorayang nang walang paligoy-ligoy, sinabing alam niyang mayroong malinaw at tiyak na dahilan kung bakit sila parehong ipinatawag at pinagsama sa iisang lugar. Tinitigan niya ng mariin si Gogo at idinugtong na kahit hindi niya alam ang tiyak na layunin nito, wala siyang balak makipag-usap at makipag-ugnayan sa isang taong nagtatago ng tunay na kalooban at hindi nagpapakita ng totoong sarili. Tinitigan ni Sorayang ang matanda at sinabing kakaiba at natatangi ang pagkukunwari at anyong ipinapakita nito, ipinaliwanag niya na kahit lahat ng miyembro ng itim na bantay ay nakasuot ng maskara, wala ni isa sa kanila ang nagtatago ng tunay na sarili ng ganito kalalim, ang matanda ay naiiba, mayroon itong ibang antas ng pagtatago na hindi niya matukoy agad. Tumawa ng mahina at mapaglaro si Gogu, at nagkunwaring nagtataka, nagtanong ito kung ano nga ba ang kanyang pagkakaiba sa iba, tila hindi naiintindihan ang ibig sabihin ng mga sinabi ni Sorayang. Diretsahang sumagot si Sorayang at sinabing kahit nakikita naman ang mukha nito, parang nakabalot pa rin ito ng makapal na tabing, ang tinatagong pagkatao nito ay daang beses na mas malalim at mas mahirap basahin kumpara sa mga simpleng maskara ng mga bantay, malinaw ang dahilan, sadyang ibinabaon at itinatago nito ang tunay na sarili mula sa lahat. Sa kabilang dako, lalong naguluhan at nabahala si Yomon habang nakikinig, hindi niya mauari ang ibig sabihin ng kanilang usapan, at ang mga sinasabi ni Sorayang ay tila kakaibang wika para sa kanya, kinabahan siya lalo dahil hindi niya alam kung ano ang kaya at tinatagong kapangyarihan ng matandang kaharap nila. Biglang nagbago ang anyo ni Gogu, nawala ang banayad ng ngiti at napalitan ng nakakatakot at mapanghamong tingin, sa gitna ng katahimikan ay humanga at kinilala niya ang talas ng paningin ni Sorayang, sinabing kahanga-hanga ang kanyang kakayahang makita ang hindi nakikita ng iba. Biglang umugang at yumanig ang paligid habang nagsisimula ng magbago ang hugis ng katawan at mukha ng matanda, ang mga buto nito ay gumagalaw at nagbabago ng pwesto, na nagdudulot ng nakakatakot at nakakapanindig balahibong tanawin. Lalong nagbago at humugis ang mukha ni Gogo, nawawala ang dating itsura at napapalitan ng ibang anyo habang naririnig ang tunog ng paggalaw ng mga buto sa ilalim ng balat. Agad na nakilala ni Sorayang ang sining na ginagamit nito, ang sining ng pag-uurong ng buto, isang sinauna at bihirang pamamaraan na nagpapahintulot sa gumamit na baguhin ang sariling anyo at hugis ayon sa kanyang kagustuhan. Gulat na napabulala si Hong Yuomon habang nakatitig, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita, ang mukha at buong katawan ng matanda ay tuluyang nag-iiba at nagbabago sa harap mismo ng kanilang mga mata. Sa wakas ay tumigil ang pagbabago, lumitaw ang isang bagong mukha ni Gogu, mas matalim, mas malamig, at puno ng nakatagong panganib, na ibang-iba sa matandang nakilala nila kanina lamang. Sa kanyang tunay na anyo, ipinahayag ni Gogo na si Sorayang ay ang ikatlong tao lamang na nakahalata at nakakita sa kanyang tunay na anyo at pagbabago sa loob ng mahabang panahon, tinanong niya ito kung nasiyahan na ba at kung sapat na ba ang nakita nito. Napabulala si Yomon sa kanyang isipan, hindi makapaniwala na ang kaharap nila ngayon ay ang tunay na anyo ng punong tagapamahala ng bulwagan ng kautusan, ibang-iba sa matandang kilala niya kanina pa lamang. Kinilala ni Gogo ang pambihirang kakayahan ni Sorayang, sinabi niyang matagal siyang nagtataka kung paano ito nakaligtas at nakatiis ng 8 buwan sa mapanganib at nakabubuwal na kaparangan ng kawayan, ngayon ay malinaw na sa kanya, ang matalas at walang katulad na pakiramdam at paningin ni Sorayang ang pangunahing dahilan ng kanyang kaligtasan, mahinahon lamang na sumagot si Sorayang na wala lang iyon at simpleng bagay lamang para sa kanya. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Sorayang at mariing sinabi na dumiretso na lamang sila sa tunay na dahilan kung bakit sila pinapunta rito. Lalo pang namangha at nabahala si Yomon habang nakatingin sa kanila, hindi niya akalain na kayang basahin at makita ni Sorayang ang mga bagay na kahit siya ay hindi namamalayan, hanggang sa pinakailalim ng lihim ng taong ito.
Sa wakas ay inamin ni Gogo ang tunay na layunin, ipinaliwanag niyang ipinatawag niya silang dalawa ng sabay dahil sa matinding alitan at labanan na nangyari sa pagitan nila, at nais niyang ayusin at wakasan ito habang maaga pa. Tinanong ni Sorayang kung bakit pa sila naririto, tapos na ang paglilitis, naayos na ang gulo, at wala na dapat pang ibang pag-uusapan, sumang-ayon din si Gogo na tama ang sinabi nito. Nagpatuloy si Gogo at idinaan ang hiling, nais niyang mangako silang dalawa na mula ngayon ay wala ng gulo, labanan, o gantihan na magaganap sa pagitan nila, kailangan niya ng kasiguruhan at kapayapaan. Biglang sumigaw si Yomon sa galit at paghamak, sinabing hindi naman siya ang nagsimula ng gulo, at kahit nagugustuhin man niya, sino ba itong matanda para utusan siya at diktahan ang gagawi, ipinagmamalaki niyang siya ay alagad ng Panginoon ng demonyo, at wala siyang dahilan para sumunod sa sinuman maliban lamang sa kanyang sariling guro at Panginoon. Kalmado pa ring sumagot si Gogo, inamin na tama ito at wala siyang kapangyarihan at karapatang mag-utos na pilitin sila, nagulat at nagtanong si Yomon kung alam pala niya iyon, bakit pa niya ito ginagawa at bakit pa sila ipinatawag. Matatag na tumingin si Gogo at binalik ang kanyang mga salita, tulad ng pagiging walang karapatan niyang mag-utos, wala ring kapangyarihan si Yomon na supilan at kontrolin ang sinuman, idinagdag pa niya ang isang mabigat na paratang, na sinubukan nitong gamitan ng salapi at impluensya ang isang commander ng hukbo upang mapasunod sa kanyang kagustuhan. Namula sa galit at gulat si Yomon, halos hindi makahinga sa akusasyon, mariinggang tumutol siya at tinanong kung ano ang sinasabi nito, dahil akala niya ay walang nakakaalam sa likod niyang gawain. Kalmado pa ring sinabi ni Gogo na huwag na itong tumanggi, dahil sapat at marami siyang nakalap na katibayan at patunay, ipinaliwanag niyang alam na alam nito na hindi umiikot ang mundo lamang sa posisyon, kapangyarihan, o ugnayan, may mga bagay na mas malalim at mas matimbang pa rito. Napahinto at nanlaki ang mga mata ni Yomon habang dahan-daang napagtanto ang ibig sabihin ng mga salita, nanginginig na tanong niya kung ito ba ay isang uri ng pagbabanta sa kanya. Walang pag-aalinlangang sumagot si Gogo ng tama, iyon nga mismo ang ibig niyang sabihin at ginagawa. Ipinaliwanag niya ang pagkakaiba ng kanilang mga tungkulin, ang bulwagan ng kautusan at hukuman ng tagapangalaga ay parehong nagpapatupad ng batas ng samahan, ngunit magkaiba ang kanilang kalikasan at pamamaraan. Ang hukuman ay nakatuon lamang sa pakikipag-ugnayan at pagtanggap ng mga ulat, kaya naman sila ay laging pasibo at naghihintay lamang ng pangyayari. Ngunit iba sila, dugtong pa niya, ang bulwagan ng kautusan ay organisasyong aktibong nagbabantay at nagtatanggol sa samahan, sila ang nagpapataw ng parusa ayon sa kanilang pasya, at sila rin ang humahatol at naglilites sa mga espesyal at mabibigat na kaso, bagaman inamin niyang wala pa rin siyang karapatang pilitin silang dalawa. Bilang taong aktibong nagtatanggol at nag-iingat sa samahan, kaya niyang ibigay at iparanas sa kanila ang isang bagay na hindi pa nila kailanman naranasan at nakita noon pa man, isang kapangyarihan at parusang walang katulad. Pinalingan niya si Sorayang at mahinahong nagtanong kung ano ang palagay at pasya nito. Nagulat at nagtatakang tumingin lamang si Sorayang, puno ng pagkalito habang kumakain at umiinom, tanong niya kung ano ba ang tinutukoy nito at tungkol saan ba ang pinag-uusapan nila. Malamig at walang pakialam na sumagot si Sorayang, na tila bigla lamang naalala ang kanilang pinag-uusapan, sinabi niyang tama, tungkol ba doon, na huwag nang gumawa at magsimula ng gulo ulit, ikinumpirma niyang ayos lang iyon at wala namang mahirap sa bagay na iyon para sa kanya. Seryoso at mariing nagbabala si Gogo, sinabing binibigyan lang niya ito ng paalala at kailangang malinaw na hindi siya nagbibiro, seryoso siya sa kanyang mga sinabi at may bigat ang bawat salita. Kalmado pa ring sumagot si Sorayang habang umiinom at kumakain, sinabi niyang walang sino man ang gugustuhing gawing kaaway at kalaban ang bulwagan ng kautusan, at siya man ay tiyak na hindi kabilang sa mga ganoong tao, idinagdag pa niyang ayaw din naman talaga niyang makipaglaban sa sinuman, at mas mainam at mas masarap mabuhay ng payapa at walang gulo. Biglang iniba ni Sorayang ang paksa, puno ng paghanga habang hawak ang bote ng inumin, sinabing napakasarap nito at hindi pa siya nakakatikim ng ganito noon pa man, tinanong niya kung ano ang tawag dito, sumagot si Gogo na siya mismo ang gumawa at lumikha nito. Lalo pang humanga si Sorayang at sinabing napakahusay naman pala nito, tinanong kung ibinibenta ba ito at kung may negosyo siya nito, nag-alok si Gogo na kung gusto niya, magpapadala siya ng ilang bote mismo sa kanyang tirahan, masayang tumugon si Sorayang at sinabing siya naman ay maghahanap ng maibabalik na regalo, bagaman hindi siya sigurado kung mayroon siyang bagay na katumbas ng halaga nito. Sa likuran nila, lalong namula at namutla si Yomon sa galit at inis habang nakikinig sa kanila, pakiramdam niya ay siya ay nakalimutan at pinagtatawanan lamang, isipin ni Sorayang na ayos lang naman iyon, dahil ganoon talaga ang buhay, palitan ng kabutihan at sama ng loob. Pinalingan muli ni Gogo si Yomon at tinanong kung ano naman ang sasabihin nito sa ikaapat na Panginoon. Sa halip na sumagot, biglang nalang bumagsak ang upuan na inuupuan ni Yomon dahil sa lakas ng kanyang pagkayam at galit.
Tumayo siya ng padubog, nanginginig sa poot at matinding hiya, sumigaw siya ng buong lakas at sinabing hinding-hindi niya ito makakalimutan, ang kahihiyan at paghamak na ginawa sa kanya ay mananatili habang buhay. Dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad palayo, habang ang huling salita na iniwan niya ay utos sa sarili, kalimutan na ang kahihiyang ito, ngunit huwag kalimutan ang pangako ng pagganti at paghihiganti. Habang padubog na lumalabas si Yoamon, kalmado lamang na sumigaw si Sorayang at nagpaalala na kahit paano ay isara naman sana nito ang pinto paglabas, na parang walang bigat ang mga pangyayari. Pagkatapos nito, seryosong binalingan siya ni Gogo at sinabing tapos na ang lahat ng kanyang sasabihin, at nagtanong kung mayroon pa bang nais sabihin at itanong si Sorayang. Tumanggi si Sorayang, nagpasalamat pa sa inuming inalok sa kanya, ngunit bago pa man siya umalis ay sinabi niyang mayroon lamang siyang isang bagay na nais linawin. Nagtanong siya tungkol sa sining ng pagbabagong anyo at pagliit ng buto, alam niyang napakahusay nito, ngunit gusto niyang malaman kung may tiyak na dahilan kung bakit ito ginamit ni Gogo sa pagharap sa kanila, idinagdag pa niyang hindi naman ito mukhang taong mahilig lamang sumubok at magbiro ng walang dahilan. Nanahimik lamang si Gogo, walang sinabi at tila nag-iisip ng malalim sa tanong na iyon. Sinabi ni Sorayang na hindi naman kailangang sumagot kung ayaw niya, at nagpaalam na ito ng maayos at magandang gabi pa ang bati habang lumalayo. Habang paalis si Sorayang, nanatili si Gogo sa pwesto at tinitigan ito ng mabuti, tila may malalim na iniisip tungkol sa kanya. Napabulong si Gogo sa kanyang sarili, matagal-tagal na rin simula noong huli siyang nakatagpo ng taong mahirap basahin at intindihin ng lubusan tulad ni Sorayang. Lalo siyang nag-iisip at napansin ang isang bagay, may pamilyar na amoy at katangian si Sorayang, nagduda siya at nagtanong sa sarili kung maaari kayang, katulad din ba ito ng mga taong kilala niya at may kakaibang pinagmulan. Sa labas na ng gusali, nagsalita ang isang bantay at sinabing nakahanda na ang kalisya para sa kanya, ngunit tumanggi si Gogo, sinabing ayos lang at marami pa siyang kailangang pag-isipan, kaya naman siya na lamang babalik ng mag-isa at maglalakad pa uwi. Habang naglalakad palayo sa gubat, puno ng poot at galit na bumubulong si Yoamon, hindi siya makapaniwala at puno ng hinanakit, paano nagkaroon ng lakas ng loob ang isang simpleng pinuno ng bulwagan ng kautusan upang banta at haminin siya, isang Panginoon ng banal na samahan, para sa kanya ay labis itong paghamak at kawalan ng galang sa kanyang katayuan. Lalo siyang nagalit at nangako sa sarili, nagpasya siyang huwag hayaang lumipas na lamang ang pangyayaring ito at hindi makontento sa simpleng pag-alis, binalaan niya si Sorayang sa kanyang isipan, malapit na nitong matanggap ang kaukulang ganti at regalo mula sa kanya, isang ganting hindi nito makakalimutan habang buhay. Puno ng matinding pagnanais na gumanti, isinumpa niyang sisiguraduhin niyang walang sino man ang makakahadlang at makakapigil sa kanyang gagawin, dahan-dahan ngunit sigurado at tiyak ang kanyang gagawin, pasasakitin at papatayin niya sila sa paraang masakit at matagal. Biglang may narinig siyang tinig mula sa dilim na tumawa at tumukoy sa kanyang mga matang puno ng uhaw sa dugo at handang pumatay anumang oras, nagulat at natakot si Yoamon, agad na humarap at sumigaw upang alamin kung sino ang nakamasid at nakikinig sa kanya. Sa ilalim ng mga puno at liwanag ng buwan, nakita niya si Sorayang na nakapaupo sa isang malaking ugat ng puno, kalmado at tila matagal nang naghihintay at nakikinig sa lahat ng kanyang sinabi at banta, nanlaki ang mga mata ni Yoamon sa gulat at takot. Masayang tinawag siya ni Sorayang at itinaas ang bote ng inumin na galing kay Gogo, niyaya niya itong lumapit at umupo upang sabay silang uminom.